Good morning guys! Yan, welcome back dito sa aking Facebook page. Last week, sa tagal-tagal ko nang naghahanap ng large na frame na para sa akin, ay finally nakakita ako ng second hand na frame na Trek Marlin 5 na ang size niya ay extra large. Ang objective ko ay buuin itong frame nang hindi masyadong gumagastos. So ang gagawin ko, kukunin ko yung lahat ng compatible parts galing dito sa aking slim na fat bike at ikakabit dito sa second hand na Trek Marlin 5. So ngayong natanggal ko na yung mga parts galing dun sa fat bike, ay ngayon umpisahan ko ng buuin itong Trek Marlin 5. So yung mga kulang na parts o pyesa para mabuo itong frame ay bibilin ko online. So hahanap ako ng cheap pero sa tingin ko ay durable naman para ma-minimize yung aking gastos. At para mas makatipid pa sa pagbuo nitong frame na to, ako na mismo ang gagawa, i-DIY ko na. So hindi ko na dadalhin sa mga bike shop para buuin. Para sa headset ay gagamit ako ng brand new na weapon grenade. Para sa fork ay ginamit ko ang Ren inverted fork na galing sa fat bike. Para sa rear hub ay gagamit ako ng brand new na weapon hammer 54T na ratchet type. Para makatipid, ako na mismo ang nag-align at ang nag-lace ng aking rim. Walang throwing stand, cable tie lang ang katapat niyan. Pagkatapos kong ma-align ang rim, ay binuo ko na ang rear wheel set. Ginamit ko rin ang brake set na galing sa fat bike. Kinailangan ko ring putulan ng brake hose at magpalit ng fittings. Nagdagdag na rin ako ng mineral oil para mapalabas ang hangin sa brake hose. Dahil hindi compatible ang dropper post ko sa seat tube ng frame, ay kailangan kong gumamit ng shim. Nagkaroon ng konting problema kasi itong Trek Marlin 5 na frame pala ay walang provision para sa cable ng dropper post. Para magamit ko itong aking existing na dropper post ay kailangan kong gumamit ng mga cable guide. Para sa crank ay gumamit ako ng brand new na Racework Aspire. Kinailangan ko ring magpalit ng shifter cable. Gumamit ako ng brand new na Sagmit shifter cable set. Ito guys, after ilang araw ng paghihintay na dumating yung mga binili nating pyesa online nabuo na rin sa wakas ang aking Trek Marlin 5.
Pero syempre, bago ko ito gamitin, kailangan ko munang linisan ang mga rotors. Kailangan din lagyan ng lubrication ng kadena, ng fork stanchion, saka ang dropper post. Yan guys, dito ko natatapusin yung video na ipinakita ko sa inyo kung paano ko binuo ang Trek Marlin 5. Abangan nyo na lang ang susunod na video at doon aalamin natin ano ang magiging total weight nitong Trek Marlin 5. Iro-road test ko na rin siya doon sa susunod na video at alamin natin kung magkakalasog-lasog siya pag sinakyan ko.